Ayan po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. At narito naman po ako at muli magbabalik at may ihahatid ng mga panibagong mensahe sa inyo. Ayan. At narito na, simulan na natin para kahit papano ay may update tayo sa inyo, lalong lalo na sa mga subscribers at followers ko sa aking YouTube channel at Facebook page. Yan. Sa mga magpa-reading po ay mag-PM lamang po kayo dun sa Hashim Sandolfan Tetragrammaton, yung may blue check po. Yung dati ko pong account na Hashim Sandolfan Tetragrammaton din ay nahack po yun. Ay, hindi ko na po mabuksan yung account na iyon, kaya dun po kayo tignan po, stock po ninyo yun. Yung pag meron pong blue check, yun po yung active na account ko, mga kapatid. Yan. Yung iba daw nagme-message, hindi daw ako nagre-reply, baka doon po sa isang account na nag-message sila na hindi ko na po nabubuksan yon dahil nahack po yon ng mga hacker. Yan. Katayon ng tatlo. Titignan natin kung ano yung mga mensahe sa inyo ng baraha. Kuha tayo ng 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan. Wala po tayong ngayon, hintay po tayo ng client natin na magpapa-reading after lunch, kaya magpo-post muna ako ngayon, magba-vlog. Yan. Unang-unang mensahe ay itong 8 of Wands. Sa mundo ng spiritual, mga kapatid ko, sa spiritual ng pag-uusapan natin dito, patuloy pa rin silang umaatake. Yan, umaatake sila. Kumbaga itong Wands na ito, parang inaatake ka sa yung physical na katawan mo, spiritual soul mo, inaatake nila. Ngunit meron ka rin namang mga panglaban. Maaring merong amulet, baka meron ding mga dasal na meron ka na nagaling sa iyong mga aklat o mga pinag-aaralan mo. Nilalabanan mo itong mga wands na umaatake sa iyo. Kahit hindi ka masyadong malakas, at least dumidepensa ka rin. Parang kumbaga yung wands na mga kalaban, ito tsaka itong 3 of Wands na ito, parang nilalabanan mo sila, pero nananaliksik ka pa rin kung paano mo matalo yung mga gumagawa sa iyo ng masama dito. Ayan, may mga aklat, may mga magnifying glass, kumbaga yan, nananaliksik yan, nananaliksik pa kayo dito, yung mga manggagamot na inaatake ng mga mangkukulam. Siyempre mga kapatid, unang-una po talaga yan na inaatake ng mga mangkukulam, mamabarang, yung mga kapwa naming manggagamot, dahil bago po namin hawakan ng aming pasyente, buhay po namin ang nakataya dyan sa panggagamot. Kaya ganun mga kapatid, nilalabanan mo ito at nag-aaral ka rin. Yan, meron ding mga makaka-resonate dito na inaatake sila ng kalaban, pero dinidepensahan din sila ng kanilang pangontra na nanggaling sa kanilang mga manggagamot. Yan. Kasi mga kapatid, pag kayo po ay may pangontra, may pangdepensa kayo sa inyong katawan, lalong lalo na at yan ay legit at totoo, yan po ang unang didepensa sa iyo. Kumbaga yan kumbaga ikaw ay isang sundalo o kung ano man, ay yan po ang iyong bullet proof para hindi katablan ng mga itim na mahika o black magic. Yan po. Dito inaatake pa rin kayo, pero hindi ka basta-basta mapupuruan. Nilalaban na may lumalaban dito sa kanila para hindi ka mapuruhan, dahil ang taong lumalaban na ito may kaaralan din sa spiritual o nag-aaral din kung paano kontrahin, labanan, o di kaya depensahan ang kanilang mga pasyente, o di kaya ang kanilang mga client. Ganun mga kapatid, dahil sa panahon ngayon, hindi na uso-uso ngayon yung mga idadaan sa legal na pamamaraan. Minsan dinadaan nila sa spiritual, kasi pag dinadaan nila sa ganun, magagastusan lang sila, kaya dinadaan nila sa ganito. Yan, sa pag-atake sa pamamagitan ng spiritual. Ito 8 of Pentacles. Itong taong ito laging nakaano ito, laging updated ito sa yung social media, sa TikTok,
sa kumbaga sa yung Instagram, yan. Basta active ka sa social media, lagi kang ini-stalk nito ng taong ito kung ikaw ba ay ah, bumabagsak na, nagkakasakit ka na, o di kaya ah, lagi itong nananalangin na sana one time magkakaroon ka ng malubhang sakit, sana isang araw magkakaroon ka ng matinding karamdaman na hindi malunas-lunasan kahit sino, parang nanalangin siya sa iyo. Parang ito yung ano niya, yung naiinggit kasi at gusto niya makuha yung pentacles na meron ka dito. Ayan, lagi itong nakamasid, ini-stalk ka nito sa social media, parang nananalangin siya o di kaya puro negative yung mga panalangin niya sa iyo. Yan, lagi itong nakamasid, nakatingin kung saan ka man active na social media. Ito ito kasi ang ayaw na ayaw niya mga kapatid, yung ikaw ay nagsasaya o di kaya nagbabanding ka kasama ng mga kaibigan mo. Ayaw na ayaw nitong nakikita niyang nakangiti, laging ayaw na ayaw na, gusto niya lagi kang ano dito, lagi kang galit, mainitin ng ulo, parang laging nakikipag-away. Ayaw na nakikitang masaya ka dito. Yan, parang naiinggit siya sa yung kaligayahan dito, lalong lalo na pag kayo ay nagbabanding ng pamilya mo o di kaya kamag-anak o di kaya kaibigan mo, mga batchmate mo, mga dating mga mga kababata mo. Yan, ayaw na ayaw nito ng taong ito. Inaatake ka nitong nito sa pasimpleng pamamaraan. Yan, itong 9 of Pentacles. Ito dito, may isa rin, may nagtuturo din dito sa kanya. Yan, may nagtuturo din dito sa taong ito na ito yung ito yung pamamaraan na gawin mo. Parang kumbaga may witch na tumutulong sa kanya kung paano ka atakihin, kung anong ritual na pamamaraan, kung paano niya isasagawa yung mga yung mga maitim na balak laban sa iyo. Kasi dito inaatake ka nito eh. Yan, may mga kasamahan ito. Yan, itong lima na ito, na limang wands na ito papunta sa iyo ay nangangahulugan niyang ikaw ay inaatake niyan. Ngunit ang tatlong ito yung dumidepensa sa iyo. Yan, maaring amulet mo, isang manggagamot, o di kaya yung mga kaaralan, o di kaya may mga natutunan ka rin na itinuro ng yung mga manggagamot din. Yan, kaya ito'y tinuturuan ito. Yan, ang isang witch o manggagamot, may contact ito sa isang mangkukulam, itong taong sumasabotahe sa iyo. Yan. Pero ikaw dito mga kapatid ay palaban. Ang kita mo, Two of Swords, nakita mo kung paano mo dinidepensa ng iyong sarili laban sa mga mababangis na hayop na ito na umaatake sa iyo. Yan, nilalabanan mo ito, marunong kang dumepensa rin sa iyong sarili kahit sa spiritual, kahit magdasal ka lang. Yan po ay matinding sandata po ang ating panalangin. Kaya ganun mga kapatid, palaban ka dito. Yan, kahit anong pag-aaral yung gawin nito, ay hindi ka basta-basta mapupuruhan kasi nga ikaw dito ay palaban. Yan, malakas din ang pananalig mo sa ating Panginoon. Yan. Ayan o. Ang Three of Swords. Ang Three of Swords na ito mga kapatid ay darating ang araw, yung mga kakayahan nito ay mawawala at masisira. Tignan mo yung mga kaaralan niya o nagliparan, masisira itong mga niya dahil hindi niya ginamit sa tama ang kanyang kakayahan o di kaya kanyang kaaralan sa spiritual. Ganyan kasi yan mga kapatid. Depende po kasi sa tao yan, ang pag-aaral ng spiritual. Kung ikaw ay mag-aaral ng lihim na karunungan na itiman, ay matatangay ang iyong espiritu at kaluluwa dyan. Kasi pag ikaw abang nag-aaral ka at nag-aaral, hindi mo namamalayan, natatangay ka na ng aral na iyon. Yan, naiisipan mo ng gumawa ng masama, naiisipan mo ng manakit ng
kapwa, ganun yung ano mga kapatid. Balang araw ito mga kapatid, masisira itong mga pinag-aaralan niya, masisira ito dahil ikaw dito ay palaban din. Ano, nagliparan yung mga ano niya, yung mga pinag-aralan niya dito. Ayan oh, darating ang araw yung mga ano niya, masisira ito. Ayan oh. Untouchable ka dito mga kapatid, untouchable ka, hindi ka mabasta-basta na mapapatumba ng mga taong ito. Yan, dahil sa ikaw dito ay palaban din. Yan, hanggang dyan lang yung mga ibinabato sa iyo, mga palipad hangin, tigalpo o sumpa, black magic. Yan, hanggang dyan lang, hindi ito nakakatusok sa iyo o nakakapasok sa katawan mo. Hanggang dyan lang, kasi marunong ka rin dumepensa sa iyong sarili o katawan. Yan, kaya hindi ito direktang tumatama sa iyo. Hanggang dyan lang, sa himpapawid lang yung yung birada nito. Maaring siguro nakakaramdam ka ng hilo. Yan, pagkahilo mo parang nahilo ka bigla, yan po ay senyales po yan na na ikaw po ay binibira ngunit hindi nakakapasok sa iyo. Yung pagkahilo mo, nakakaramdam ka ng pagkahilo, yan po ay impact ng birada sa iyo na hindi basta-basta makakapasok. Kumbaga, kunyari pag binato ka ng isang bato, makakaramdam ka lang ng hilo, kasi hindi talaga direktang tumatama tulad ng mga sibato kung ano man, parang ganun mga kapatid. Pag binato ka, parang mahihilo ka lang, parang tatalbog lang yung bato sa katawan mo, hindi direktang pumapasok. Ayan, ganun. Hanggang lang ito, hindi to kahit anong bira sa iyo, hindi ka basta-basta mapupuruhan. Isa kasi ito sa kinakainggitan niya. Mabuting tao ka, mabait, matulungin, o di kaya ikaw dito yung tao na mapagmahal din sa kapwa. Yan dito. Kaya kalimitan kasi mga kapatid, yung mga taong mabubuti ay pinag-iinitan at pinagkakaisahan ng mga taong masama, kasi ayaw nilang nakikitang tumutulong ka sa kapwa, minamahal ka ng tao. Gusto nila laging galit yung tao sa iyo, sisiraan ka sa mga taong tinulungan mo, o di kaya gagawan ka ng kwento para magalit sa iyo yung mga dati mong kaibigan, dati mong kamag-anak, dati mong mga barkada, para lalayo sa iyo. Ito kasi yung niya, naiinggit ito sa iyo, kaya sinisiraan ka sa mga taong malalapit sa iyo. Yan. Wag kayong maniwala sa ganyan, wag kayong maniwala sa ganito. Pakitang tao lang yan, pero deep inside masamang tao yan. Grabe yan. Ang yan, palaaway na tao yan. Parang ganun mga kapatid, na ikaw naman yung tao na siyempre sa tama din naman siguro yung pinaglalaban mo, kahit sino naman sigurong tao, kahit awayin din naman siguro, siyempre normal lang siguro na ipagtanggol mo ang iyong sarili. Pero ang tingin ng iba kasi mali ang yung pinagagawa, na imbis na ipagtanggol mo lang ang iyong sarili, lalong-lalo na pag hindi mo na ipapagtanggol yung side mo, talagang sirang-sira ka sa ibang tao mga kapatid. Kaya ganun, dinadaan ka nilang sa paninira, kasi hindi ka nila direct hindi ka nila direct na makukumpronta o pagsasabihan ng taong ito, dahil wala silang right na na pagsabihan ka, kasi alam nilang tama yung ginagawa mo. Ayaw din nilang mapahiya din sila pag sinagot mo sila. Kaya ito yung pamamaraan na ginagawa nila, sinisiraan ka rin sa mga taong malapit sa iyo. Yan, masira ka, mawalan ng tiwala yung tao sa iyo, magalit. Ay, ganito pala yung ugali niya, akala ko mabait na tao. Parang ganun, parang bini-brainwash nila yung isip ng tao. Yan, minamanipula, ganun. Akala ko mabait na tao yan, akala ko pero ikaw naman talaga, may mabuting puso ka naman talaga dito. Pero ang tingin kasi ng mga taong may galit sa iyo ay talagang masama,
Parang talagang gusto talaga nilang pabagsakin ka, siraan, lahat ng mga kwento gagawin sa'yo para mapabagsak ka. Yan. Kasi pag nakikita nila kasi mga kapatid, yung tao may ayaw sa'yo, galit sa iyo, o di gusto ang ugali mo, pag nakikitang gumaganda at gumaganda ang resulta ng buhay mo, mas lalo silang naiinis at nagagalit, nanggagalaiti pa. Yan. Yan ang katotohanan dyan. Kaya kung alam mong nasa tama ka at wala kang inagrabyadong tao, wala kang tinatapakan tao, pagpatuloy mo yung ginagawa mo sa tao. Dahil kung mabuti ang ginagawa mo sa tao, ay mabuti rin yung balik sa'yo. Parang may good karma and bad karma dyan mga kapatid. Yan ang katotohanan dyan. Yan. Minsan kahit hindi po tayo nakakabanggit ng orasyon, kahit magbitaw ka ng salita na sana madisgrasya yung taong yan, sana ma-stroke yan, sana mapilayan yan, parang yung ganyang pamamaraan mga kapatid, para mo na ring isinumpa yung taong kinakagalitan mo. Mas mabuti pa mga kapatid na yung mga ganyang kaysa sa mga ganyan ang ibibitawan mong salita, mas mabuti pa na lang na ipanalangin mo na lang yung mga taong ganyan, na balang araw matatauhan din sila. Kasi yung mga ganyang tao mga kapatid, kahit anong advice mo dyan, kahit anong magandang salita mo dyan, kahit pangaralan mo yan, kung puro galit at sama ng loob ang nasa puso at isip niyan, hindi ka magiging tama sa paningin nila. Lalong lalo na sa mga kaaway mo, lalong lalo na sa mga nagagalit sa iyo, hindi ka nagugustuhan, never kang naging tama sa paningin nila, lalong lalo na at may galit at inggit at sama ng loob sa iyo yung mga taong yan. Kaya magpatuloy ka lang mga kapatid, magpatuloy ka kung alam mong tama ang iyong ginagawa. Yan. Ayan, ito. Kasi ikaw dito ay stable ka mga kapatid dito. Hindi sa'yo hindi sa'yo mahirap kunin yung isang bagay. Lahat ng mga bagay na hinihiling mo o minamanifest mo ay napapasayo o di kaya nabibili o nakukuha mo yung mga gusto mo dito. Kaya ito yung inggit yung mga taong ito sa iyo, dahil sila nagkakandara pa kahit anong trabaho nila, kahit anong trabaho nila, kayo dito, kayo doon, walang nangyayari sa buhay nila. Ikaw na pasimple-simple ka lang, kahit ganto kahit ganyan, may lahat ng mga gusto mo ay nasusunod, nabibili mo at natutupad mo, dahil nga ito sa mga kabutihang nagawa mo mga kapatid. Kabutihan. Kaya kahit pinapasama ka ng mga tao, kahit ano man ang ginagawa nila sa inyo na hindi maganda, hayaan ninyo sila mga kapatid. Habang tumatagal na hindi mo sila pinapansin at nagpo-focus ka sa iyong mga trabaho o gawain, balang araw mga kapatid, magsasawa din yung mga yan. Unti-unting lalayo yung mga taong yan na gumagawa ng masama sa iyo. Iiwas yan. Kasi nga, hindi ka apektado sa mga ginagawa sa iyo, paninira, o di kaya sirain ang pagkatao mo, siraan ka sa ibang tao. Yan ang mga kapatid. Yan yung dapat gawin mo. Iwasan mo sila, wag mo silang pansinin, lalo na kung hindi totoo yung mga paninira nila. Yan. Makikitid lang yung mga utak ng tao pag sila ay naniniwala sa mga ganyan. Kasi hindi kanila sisiraan mga kapatid kung wala kang ginagawang mabuti sa isang kapwa. Galit yung mga yan mga kapatid, lalong at nakakagawa ka ng maganda. Yan. Minamahal ka ng mga tao, ginagalang ka, nirerespeto ka. Ayaw nilang ganun mga kapatid. Gusto sila yung rirespetuhin, yung atensyon nila sa kanila mabaling. Parang ganun ba mga kapatid yung gusto nila? Pinapasama ka. Yan. Dito sa mga na ito, kasama na rin dito yung lahat-lahat na spiritual, pati yung mga paninira dito. Pero wag mo na lang patulan mga kapatid. Ayan, bigo siya.
Kahit gawan ka man ng espiritual, kahit anong ritual man na pulot-pulot dito sa YouTube, kahit saan anong mga pamamaraan ito, hindi ito nagtatagumpay. Tignan mo yung mukha niya, nakabusangot. Kasi nga hindi kanya mapapatumba. Hindi ka mapapatumba ng taong ito na gumagawa ng hindi maganda siyo. Ayan, nalungkot. Ano kayang pamamaraan ng gagawin ko dito? Saan pa kaya ako mga mangkukulam? Saan pa kaya ako mga mangritual na mga masama nalalapitan ko para mapatumba itong taong ito? Bakit hindi ito natatablan ng anumang uri ng kulam o kung anuman? Ito yung pumapasok sa isip ng taong sumasabotahe sa inyo. Yan. Ito, kita mo kahit anong palipad sa iyo, pinaliparan ka ng mga kung anong orasyon dyan, sumpa, tigalpo, palipad hangin, lahat na, take all na. Nakatayo ka pa rin mga kapatid, nakatayo ka pa rin. Yan. Kahit na tinuturuan pa ito, kahit na may nagtuturo dito, hindi pa rin sapat yung mga kakayahan niya. Kaya lagi ito naka-spy sa iyo. Siguro nga dinadasalan ka nito sa picture mo, kahit nga sa cellphone pwede kang dasalan kung kahit hindi ka na maglatin yan, pwede kang dasalan sa picture at hipan ay talagang pag mahina ang depensa mo dyan ay talagang pasok ang dyan, birada. Kunyari narito yung Facebook, kunyari dito yung Facebook mo, hawak-hawak yung cellphone dyan sa profile, mananalangin sa isip niya, sana itong taong ito malugi yung negosyo nito, sana yung taong ito madisgrasya ito, sana yung mga taong ito masira ang pamilya nito, para mo na rin siyang kinukulam sa pamamaraan ng ganun. Kasi pangit yung mga lumalabas sa isip at puso mo. Hindi man itong direktang tatama sa tao na pag dinasalan mo itong picture o kung ano man ay tatama agad ng pag dinasalan mo isang araw, tatama agad. Hindi, tatalab at tatalab habang tumatagal at tumatagal yan ay tumatalab at tumatalab yung pamamaraan na ganyan. Kasi pagkasamaan kasi ang nagdudulot, pagkasamaan ang namumuo sa ating puso at isip ay nasasakutuparan yung mga kahilingan na ganyan. Pero ang tingin nila, yung Diyos na tinatawag nila ay yung Panginoon, iba na pala yung Panginoon na tinatawag nila, demonyo na pala. Ni kahit kailan mga kapatid, hindi namamarusa ang ating Panginoon. Mahabagin ng ating Panginoon dito. Yan. Kung may mga tinatawag man siguro sila, ibang Diyos na ang kanilang natatawag. Yung akala pa rin nila, yung Panginoon pa rin ang nagbibigay ng pasakit sa tao, yung pala demonyo na. Yan. Kaya maraming naliligaw ng aral. Yan. May unawaan ninyo yung mga mensahe na ito. Ayun, untouchable ka dito kasi lahat ng mga kaaralan mo ay lahat ng kaaralan ng mga manggagamot nasa amulet mo na. Kumbaga ito yung amulet nito, lahat ng mga orasyon na ikinarga dyan ay talagang napakabisa, kaya hindi ka dito basta-basta mapupuruhan. Dito, yan, dito, hindi ka basta-basta mapupuruhan dito. Yan. Ito, 5 yung bumabanat sa'yo, hindi ka napuruhan. 5 din yung bumabanat sa'yo dito, pero 3 yung dumidepensa. Kaya maging din tayo. Kaya wag po tayong patanga-tanga sa panahon ngayon, dahil kalimitan ng mga kapatid ang espiritual ay hindi po pinapaniwalaan ngayon. Kahit nga manggagamot, iniinsulto nila, ginagawa nila ng mga hindi magaganda. Yan, sira ang ulo niyan, baliw yan, ganto ganyan. Ganon yung mga tingin nila sa panahon ngayon. Pero hindi nila alam at darating ang araw kung sila man ay magkaroon ng malubhang karamdaman na hindi malunasan ng doktor, ay sa manggagamot din sila pupunta. Minsan kasi mga kapatid, kaya din tayo nakukulam, nababarang, o kung ano man ang sa atin, nangyayari sa atin, lalong sa mga pasyente natin, dahil din sa ugali na ating pinapakita din sa ating kapwa na hindi maganda. Kaya minsan hindi natin masisisi yung iba, bakit sila kinukulam, bakit sila binabarang, dahil nga yan sa mga pinagagagawa din nila. Yan. Doon na nila marirealize. Hindi naman talaga kukulamin ng isang tao kung mabuti yung ginagawa na sa kapwa. Maaaring
maaaring kinukulam din sila gawa ng inggit, pero kalimitan din mga kapatid ang naano ko diyan, kinukulam sila dahil sa ugali na kanilang pinapakita sa kanilang kapwa. Yan, makabitaw ka lang ng salita ngayon na hindi maganda, masaktan lang yung pinagbitawan nyo ng salita. Paano pag may alam yun sa spiritual at binira ka nun, at nagugulat ka na lang, yung dila mo talagang hinuhugot. Kaya wag tayong maging mapagmataas. Hindi natin alam yung mga nakakaharap natin, may alam pala yan sa spiritual, mangkukulam pala yan, mambabarang pala yan, mambabarang pala ang pamilya niyan, may mga angkan palang mga aswang yan, may mga angkan pala na mga aswang yung mga taong yan. Kaya wag tayong, dapat maging humble tayo, respetuhin natin ang ating kapwa. Yan, wag po tayong maging maging magaling sa lahat ng bagay, dahil hindi natin alam kung sino at kung ano yung mga nakakaharap nating tao, kung ano yung estado sa buhay niyan, kung ano. Wag tayong magmaliit ng kapwa. Yan. Kaya naintindihan ko rin yung iba, bakit nagkakaganyan sila, dahil din sa ugali. Yan. Yung iba naiintindihan ko rin na kinukulam sila dahil sa inggit, dahil sa agawan ng lupa, iniwan ng asawa, nagloko yung asawa, o di kaya mana sa ari-arian, nag-aaway-away yung mga kapatid sa mga lupa, sa mga mana ng mga magulang nila. Kaya dyan namumuo yung galit. Yan, papakulam nila, gagawa nila ng hindi maganda. Kaya ganun. Wala din naman mapapala mga kapatid pag idaan ninyo sa mga ganyan. Hindi din naman kayo yayaman pag pinakulam niyo ang isang tao. Ayan. Ito siya. Talagang iniisip niya talaga kung paano kapabagsakin. Nakagapos. Parang gusto kanyang igapos, ikulong sa garapon, kung ano man ang pamamaraan nitong taong ito. Yan. Ayun yung mga swords, kung paano kanya mapupurong. Kasi pag ka dito, ayan yung mga swords hindi tumatama sa'yo, maaaring nai-stuck ka sa isang sitwasyon na ginawa nitong taong ito. Kaya naka-stuck ka. Binato ka ng swords. Dito malbog, hanggang dyan lang. Ayan. Itong hawak pa niyang tatlo, ito pang pamamaraan niya na gusto niyang ibato sa iyo. Ayun nga, 5 of swords, o 5 of wands, o 8 of wands yung isa na ito. Puro 5 mga banat sa iyo nito. Inatake na naman siguro nito, pero hindi tumama sa iyo. Pero nakatali ka sa kanyang ritual. Yan. Ayan. Ikaw dito, temperance, napakalakas ng iyong dito, depensa sa katawan, talagang nagiilaw, nagliliwanag, nakabalot ng, o nakaselyo, o nakasarado yung mga amulet. Ayan yung amulet ninyo. Ayan yan yung amulet, kitang-kita nyo yan. Yan yung nagdidepensa sa iyo. Kung sino man yung mga manggagamot na naghahawak sa inyo, na nagbibigay, naglilimos kayo ng amulet, ingatan po ninyo yan, dahil malakas po yung mga dasal niyan, o di kaya pagkukonsagra ng isang manggagamot na yan. Yan po ang unang dumidepensa sa iyo. Ayan kumbaga, nung ikaw ay binira dito, yan, ng mga iba't iba, ito yung sumasalag. Kaya hanggang dyan lang yung mga yan. Yan. Dito, i-interpret ko sa inyo mga kapatid. Yan. Dito rin, 5. Para malaman ninyo na totoo yung mga pinagsasabi ko. Yan, 5 din yung banat sa'yo, 5 din. Itong swords na gustong i-atake sa'yo, 5 din. Yan. Yan ang mensahe mga kapatid dito. Hindi ka rin dito mga kapatid, mapupuruhan dito, kasi ikaw dito ay palaban. Palaban ka rin dito. Ayun nakita mo yung mga swords na yan, talagang winawasiwas mo yung mga swords mo para labanan at hindi ka mapasok ng atake ng kalaban. Yan. Ito yung bisa ng mga amulet. Lahat ng mga elements ay naandyan, na mga Latin na ipinasok diyan sa amulet. Kaya malakas ang yung depensa. Maaring makakaramdam ka rin siguro ng mga hilo. Yung kumbaga yung hilo na yan, impact yan ng mga birada sa iyo na hindi talaga pumapasok.
Kasi pag wala kang pangontra o depensa, talagang pasok yan sa katawan mo, manghihina ka niyan. Talagang parang lulumpuhin ka, mawawalan ka ng lakas pag napuruhan ka ng atake ng kalaban. Kasi ang bawat birada ng isang mangkukulam, kumbaga sa gamot may dosage yan. May dosage yan kung gaano kalakas ang ibabanat sa yung orasyon. Kumbaga kasi yan mga kapatid, ang orasyon ay may iba't ibang lakas at bisa. Yan. Kung may mga ano rin, kung ano yung epekto sa katawan pag binitawan mo yung mga orasyon. Kasi ang mga orasyon kasi yan mga kapatid, mga espiritu yan na tinatawag mo upang atakihin ng isang tao. Yan, may mga orasyon din na pangdepensa, may orasyon din na gumawa ng masama. Marami mga kapatid. Kaya kung ano man yung mga amulet na galing sa iyong mga manggagamot, tapos kunyari nagpagamot kayo sa iba, alam na manggagamot yan na malakas ang depensa mo, tapos sasabihin nila na walang bisa, tapos kukunin na lang nila yung pangontra mo. Alam nilang malakas yung ano mo, tapos susuotin nila yon bilang kanilang pangdepensa. Kaya mag-ingat din sa mga mapagdinlang na mga manggagamot. Ayan o, kitang-kita o, malakas ang iyong amulet dito na pinagawa sa inyong manggagamot na nag-iilaw talaga ang lakas. Nag-iilaw, nagliliwanag, nababalot ka talaga, nakapuder talaga sa iyo ito. Yan. Kaya dapat mga kapatid ay magtiwala kayo sa inyong mga manggagamot na umahawak sa inyo. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Siguro walang nangyayari bakit walang nangyayari sa ginagawa sa akin? Siguro hindi epektibo. Hindi mga kapatid, dahil pag once na magsasagawa ka ng ritual, hindi naman ibig sabihin ng pag ginawa mo yung ritual na yon, kunyari ginawa mo yung ritual ng Martes, pagka Miyerkules bibisa agad. Hindi. Ang ritual mga kapatid ay mayroong pagsasakripisyo na tinatawag yan para mas lalong bumisa ang tinatawag na ritual. Hindi naman talaga sasabihing Diyos ang isang manggagamot na pag niritual agad may sasakatuparan agad yung ang ritual na pamamaraan. Hindi, mali yon mga kapatid. Kaya dapat intindihin ninyo, hindi po nakukuha sa isang dasalan ang pagritual. May mga proseso po yan bago tumalab. Di man tatalab ng isang araw, 2 araw, 3 araw, paring tatalab yan mga kalahating buwan, 1 buwan, matatagalan yan mga kapatid. Yan. Mas madaling gumawa ng masama kaysa gamutin yung nabibiktima ng mga ganyan. Lalo na kung matagal ng panahon na hindi nagamot. Taon ang baklasan yan, minsan naabutan pa ng 3 buwan, 2 buwan. Yan, kaya po hindi basta-basta ang pagbabaklas ng isang ritual. Kaya yan, maunawaan ninyo mga kapatid. Marami na nagpagawa sa akin ng ritual na mga ganyan. Inaamin ko mga kapatid, mayroong ritual na tumatalab, mayroong ritual na hindi tumatalab. Kapag hindi tumalab yung ritual, wag po nating sisihin ang ating mga manggagamot. Ay, peke yung mga manggagamot yan, hindi totoo yung mga pamamaraan yan, o niluluko lang tayo yan. Hindi mga kapatid. Dahil sa bawat ritual ng isang manggagamot, ang Diyos pa rin ang magpapasya kung isa sa katuparan ba niya o hindi. Ang Diyos pa rin ang may authority na bibisa yung ritual na yan o hindi. Dahil ang Diyos lang ang makakapagpasya niyan. Ang importante, ginawa o sinubok o ginawa ng lahat ng iyong manggagamot ang pamamaraan yan. Kaya dapat intindihin ninyo, hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa ganyang pamamaraan. Kung hindi man ipahintulot ng Panginoon o ng ating Diyos yung mga ganyang pamamaraan sa ritual, intindihin natin mga kapatid, dahil ang bawat pagsasagawa ng ritual ay may dahilan kung yan ba ay maging matagumpay o hindi. Wag po nating isisi sa manggagamot, dahil simulat sa pool, ginawa ng manggagamot ang lahat ng kanyang makakaya para isagawa yung ritual na yan. Kaya wag nating awayin, wag nating murahin, wag nating gawan ng kwento sa mga tao. Hindi peke yan, ganito ganyan. Hindi peke ang manggagamot. Ang Diyos lang talaga ang magpapasya kung karapat dapat bang isa katuparan yan o hindi. Na yan po mga kapatid, naway maunawaan po ninyo ang vlog na ito. At hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.